Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanan hindi tungo sa kamatayan. May kasalanan nga hindi hahantong sa kamatayan, pero may kasalanan nga hahantong sa kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Pag magkasala ka sa espiritu, hindi ka patatawarin ng Diyos. Pero may kasalanan, mapatawad tayo ng Diyos. Pag lang tayo magkasala sa banal na espiritu, dahil hindi patatawarin ng Diyos ang mga nagkasala sa balaang espiritu. Ayan ang ibig sabihin nito, nga hindi hahantong sa kamatayan. Mga kapatid kaibigan, ito ang versikulo 18. Dito naman tayo sa 18. Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yan ang sabi rito sa versikulo 18. Ang mga na kay Kristo nag-iingat sa kanyang sarili at hindi ginagalaw ng masasama. Yan ang sabi rito sa versikulo 18. 19. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Alam natin na tayo'y sa Diyos, pero ang lahat ay nasa ilalim ng masama, kapangyarihan ng masama. Dahil nandito ang diablo sa lupa, ihinulog galing sa langit. Kaya nandito ang kapangyarihan ng masama. Pero alam natin na tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo pwede galawin ng mga masasama. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Basta tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo pwede galawin ng mga masama. Pero pag hindi tayo anak ng Diyos, hindi rin sila galawin dahil magkasama naman sila. Pero tayo, hindi rin tayo pwede galawin dahil anak tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos dahil tayo ay nananalig kay Kristo. Yan. Pag nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, hindi kaya galawin ng masasama.
Yan. 19. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Yan ang sinasabi dito sa 19. Na ilalim sa kapangyarihan ng masama. Pero hindi pwede magalawin tayo ng masama. 20. Ito ang sinasabi dito sa 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos na si Jesucristo. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, so walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Jesucristo lamang. Dahil siya ang buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 20. Last verse, 21. Ito ang sinasabi ng Diyos. Mga munting anak, lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid kaibigan. Dahil ang Diyos-Diyosan ay alang sa kapahamakan. Ang Diyos ang may sabi nito. Pinapalayo tayo sa mga Diyos-Diyosan para hindi tayo mapahamak. Iyan mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagtuturo sa bawat isa sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos nga siya ay makilala natin. At siya ating paniwalaan. At manalig tayo kay Kristo. At tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para hindi tayo mapahamak, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan natin ay isusulat sa aklas ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, si Kristo namatay sa cross para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayong mga makasalanan, tayong mga masasama, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Tayo, bayad na ang ating kasalanan. Si Kristo ang nagbayad. Pero ang tanong, bayad na ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, bakit may mapahamak? Bayad na ni Kristo ang ating kasalanan. Bakit may mapahamak? Ito ang sagot. Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sila ay napahamak. Sila ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan ang katotohanan mga kapatid kaibigan. May mapahamak pag hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi maniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Tiyak na mapapahamak. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basta ang isang tao
ay nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan, mga kapatid kaibigan. Kaya walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Anong gagawin? Pag matapos tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Jesucristo na ang nabubuhay. Ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Kaya ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga, ayan ang tinatawag na born again. Nagiging born again ka. Basta ikaw ay nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, nagpabautismo ka sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, ikaw ay nagiging born again. Yan ang ibig sabihin ng born again. Nga, ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil ito, ipinanganak ng nanay ko, laman. Pag manatili tayo sa laman, mamamatay tayo. Dahil itong laman, makasalanan ito. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pag sa Espiritu ka namumuhay, wala kang kamatayan. Ayan ang ibig sabihin yan. Nga, nakatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan, sa bautismo. Pagkatapos mo na bautismohan, anong gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos. Huwag burahin, huwag itakwil, huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Pag mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Anong sinabi sa versikulo 3? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag natin burahin, huwag natin itakwil, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Nga, kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos. Pag tayo ay sumunod sa sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, matapos niyang likhain itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito sa mundong ito, pati tayo nilikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, nga sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Bakit? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya nga, siya ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ikapitong araw. Yan ang sinabi ng Diyos. Kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan.
ang ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw ay banal, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, sa kanyang mga nilalang, para tayo ay sumunod sa kanya, para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Dahil 6 na araw itong ginawa itong mundo na ito. Sa loob ng 6 na araw, natapos niya paggawa itong mundo na ito. Lahat ginawa ng Diyos. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Araw ng pamamahinga ay bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. May Biblia nga nakasulat, araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan para tayo ay pag makapunta tayo sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtanong, hindi tayo magtaka bakit Sabat ang samba. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagtuturo at paalaala sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayo magalit. Paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Gusto ng Diyos tayo ay maligtas. Kaya tinuturuan tayo. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo ng bautismo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto siyang sambahin, tinuturuan tayo. Ang ikapitong araw. Ayan ang gusto ng Diyos na sambahin natin siya. Sa ikapitong araw o Sabat o Sabado. Ayan ang gusto ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, Sabat ang sambaron. Pag makapunta ron, pag ligtas. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok doon, hindi ka makapagsamba ron. Bakit? Ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron. Yun lang ang makapasok doon. Pero mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang eterno. Yan mga kapatid, kaibigan. Katotohanan. Yan ang walang halo nga kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen. Amen.